Welcome sa aking buhay bilang isang motorcycle accident survivor at nagiging caregiver dito sa aking asawa for 8 years. At sa awa ng Diyos ay binigyan pa naman ni Lord ng lakas ng pangangatawan ang inyong auntie dahil kailangan kong itaguyod ang aking mag-ama. Buhayin ko na mag-isa kasama si Lord. Kaya chill lang tayo dito. So, ngayong araw na to ay pinakain natin si Uncle ng banana, avocado at saka cottage cheese para sa kanyang number 2 kasi importante yun na hindi siya magka-constipation. So, dahil medyo aggressive si Uncle nyo ngayon, inilabas ko siya para makalanghap ng preskong hangin at mabawasan yung kanyang pagiging agresibo at ayaw ko kasi siyang ma-stuck sa kanyang bed kasi parang madidepress siya lalo. So, pagkatapos kong pinakain, nilinis, ayan, nilagay ko siya sa kanyang pickle bowl, hoping na maglaro siya, kaya lang, hindi, kasi nga medyo down ang kanyang mood today. So, kailangan ko ring linisin yung bahay namin at saka yung bird cage ko kasi medyo madumi na. So, hinayaan ko lang siya dyan na makatulalay kahit papaano. Pag natapos ako sa aking ginagawa na paglilinis, ay babalikan ko si Uncle nyo at ibabalik ko din siya sa kanyang bed after 2 to 3 hours dyan galing sa kanyang wheelchair kasi ang pinaka-importante talaga bilang isang caregiver is we have to be mindful na hindi sila mag-overstay or ma-over yung time dyan sa wheelchair kasi hindi nga siya makakapag-reposition ng kanyang puwit, kaya medyo masakit pag magtagal sila sa kanilang wheelchair. So, kailangan ko siyang ibalik sa bed. So, tinatapos ko lang itong paglilinis dito sa bahay ng aking mga ibon. Tapos, ibabalik ko na siya sa bed. Tapos, nito magluluto pa si auntie nyo. Kung may time pa ako, naglalaba naman si auntie. So, yun lang ang medyo advantage dito sa Amerikano dahil pwede tayong maglaba na iwan lang yung washing machine na naka-on. So, multitasking si auntie nyo ngayong araw na to. Pero okay lang bilang isang caregiver. Ganito talaga ang buhay dito sa Amerika kasi mahirap kumuha ng katulong dahil mahal ang bayad at hindi maka-afford si auntie nyo. So, okay lang. Hanggat kaya pa ng katawang lupa ko, ay kakayanan kong itaguyod ang aking pamilya kasama ang Panginoon kasi wala namang mag-aalaga sa atin dito kundi tayo lang at ang Panginoon. Huwag tayong makalimot lang na magdasal para bigyan tayo ng magandang pangangatawan. So, pagkatapos talaga dito ay balikan ko si Uncle, lalaruin ko siya ng konti doon at ibalik sa kanyang bed at magluto na rin ako ng kanyang lunch. Ito yan at papakainin ko na siya doon na lang sa kanyang bed. So, yun lang. God bless everyone. Thanks for watching. Bye.